Hello guys, good morning. Safety tips lang po yung i-share ko ngayon base na rin sa naging karanasan ko kahapon bago umuwi dito sa Batangas galing Cavite. Ang unang-unang ginagawa ko bago bumiyahe ay siyempre yung basic rules sa safety natin, yung blue baggage na tinatawag. Battery, lights, oil, water, battery, air, gas, engine, tire, at siyempre yung S, yung sarili natin, self. So, base na rin sa naging experience ko kahapon, doon sa pagdaan ko sa gasoline station, syempre, check ko yung hangin ng aking mga gulong. So, ang nangyari dito ay nung dadagdagan ko na ng hangin yung isang gulong ko, bale gumagamit ako ng cup ng pito na ginagamit ko yung ganitong nabibili sa mga accessories, sa car accessories, mga ganito. So yun nga guys, nung tatanggalin ko na ito yung takip na ito sa mismong pito, medyo mahigpit siya, kaso napuwersa ko siya ng aking kamay lang. Sa pamagitan ng kamay ko, napuwersa siya, kaso pag puwersa ko gano'n, nabunot, sumama yung pinakatanso ng pito. Ito, ganyan guys. Sumama ito pinakatanso ng pito. So, unang naisip ko kahapon ay delikado pala. Kung hindi ako nag-check ng gulong, delikado pala. Posible pala na maaksidente ako sa lansangan. So guys, paalala lang sa mga gumagamit ng ganitong pito, takip ng pito, ugaliin po nyo na chicken kung mahigpit na ba siya, dahil kahit minsan kusa siyang humihigpit sa trade niya, dumitikit siya mismo doon sa pinaka dulo. So guys, paalala lang, dahil maganda lang siyang tingnan pero hindi pala siya safe sa ating mga gulong. So yun nga, nung matanggal ko na, kinabahan agad ako sa ganung pangyayari. So sabi ko, naisip ko, posible pala na maaksidente ako sa kalsada. Halimbawa, tumatakbo ako ng mabilis, din bigla na lubak, siyempre yung pressure ng gulong natin, malakas yun. So baka posibleng tumalsik to dito, dumaan sa pito. yan ang posibleng mangyari sa kalsada. So guys, paalala lang, nasa inyo naman kung maniniwala ko sa akin, pero ito base sa tunay na pangyayari sa akin kahapon. Then nung dinala ko sa vulcanizing ang aking vulcanizing shop yung aking gulong, sabi nga ng taga vulcanize ay pangit nga raw gamitin ko ganito kasi nga daw matikit. So ito yung mismo actual na pito na dinala ko kahapon. Kinuha ko pa nga doon sa nagbo-vulcanize para ma-share ko lang sa sa atin guys, sa mga kagulong. So ngayon, kaya ang ginagamit ko itong ganito ng itim. Ganito yung ginagamit ko, nanghingi pa ako doon sa vulcanizing. So guys, nasa inyo naman kung patuloy nyo gagamitin yung ganito, pero ugaliin nyo lang na chicken lagi kapag kung halimbawa siya may higpit na, pwede nyo lagyan na siguro ng grasa para hindi talaga dumikit siya ng madikit na madikit, para hindi naman siya mapuwersa pagka guys, ganito nangyayari natatanggal siya, wala pala siyang para nakadikit lang siya doon sa mismong pinakapito natin doon sa goma. Din ito yung trade. So yun nga lang guys, at naibahagi ko lang dahil kako posible pala malagay yung ating yung ating kaligtasan sa ganitong paggamit sa ganitong uri ng cup ng pito. Hindi ko naman sa sinisiraan yung mga nagtitinda guys, base lang po ito sa nangyari sa akin. Paalala lang po para sa ating kaligtasan. Yun lang guys, at maraming salamat sa iyong panonood.